binabanggit kanina ng Pag-asa na although today maganda yung panahon nila dito po sa mga sa Albay Province at sa Negros Island, pero they are not discounting yung possibility ng pag-ulan sa mga susunod na araw, at naibalita na nga po namin na may posibilidad to expand itong 6-kilometer danger zone to 10 kilometers dahil sa banta din ng lahar at mga muddy river flow sa mga drainage, kayo po, bigyan niyo po kami ng update dito po sa pag-expand po and the possibility of raising the alert level to alert level number 4 dyan po sa Bulkang Kanlaon. Go ahead po. Okay, so yung 6 kilometers danger zone, yun pa rin po yung nirecommend namin. For now, wala po kaming nirecommend na expansion. For now, of the from 6 kilometers to 10 kilometers, we will only recommend the expansion kapag if we raise it to alert level 4. But for now, maintain pa rin yung alert level 3 sa Canlaon Volcano. So 6-kilometer danger zone pa rin yung recommended. Oo. So pero Dr. Bacolcol, what do you attribute itong aggressive po na sinasabi, aggressive ash emissions? So talagang, and yet nasa alert level 3 pa rin, which is a good thing kasi at least kontrolado pa rin, kumbaga hindi pa talaga malaki masyado yung pinsala. Pero bakit po tuloy-tuloy, parang hindi siya naubusan ng enerhiya si Mount Canlaon? Okay, tama po kayo. This is parang meron tayong gas na umaangat and kasama dito yung gas ay yung abo na nasasama doon sa pag-angat ng gas. So ito yung ash emission activities na. Tama po kayo, parang hindi naubusan ng lakas itong si Canlaon Volcano, and ito yung na-observe natin prior to the December 9 eruption. Nagkaroon po tayo ng more than 80 ash emission activities. So isa yan sa mga parameters na tinitingnan natin ngayon kapag dumadami yan, together with pagdami ng volcanic earthquakes and pagtaas ng sulfur dioxide and pamamamaga sa bunganga, at least on the upper part ng slope ng Canlaon Volcano. Ito yung mga sinyalis natin na we may raise it to alert level 4. Kapag uptrend, kapag sustained yung pagtaas ng mga parameters na ito. Okay. I think ang tumatak sa amin ni Patpi the last time that we spoke with Maria Antonia Bornas of monitoring, ang pagkakadescribe po niya parang may bumabara dito sa Bulkang Kanlaon na pero nandun pa rin yung banta ng eruption. Ano po ang update po natin doon? Okay, so yun yung nangyari doon. Prior to the December 9 eruption, bumaba yung sulfur dioxide natin, 1,699 tons per day. From more than 7,000, biglang bumaba. So yun yung nangyari doon, nakabara doon sa conduit ng bulkan. Parang Coke yan or parang soft drinks yan na kapag binuksan mo, magkakaroon ng bubbles. So yun yung pangamba na since nabuksan siya, pwedeng magkaroon ng yung gas kasi kasama yan sa magma, and if you remove yung bara, yung cap niya, yung gas would expand rapidly, and ito yung pwedeng madala niya yung magma and magkakaroon ng malaking pagsabog. So right now, ayan, isa yung tinitingnan din natin, yung sulfur dioxide kapag biglang bumagsak and from say 7,000 tapos biglang naging 1,000 na lamang, ibig sabihin may nakabara. And this may lead to overpressurization, and this may lead to an explosive eruption. So isa din yan sa mga tinitingnan natin. So Dr. Bacolcol, ito pong aggressive ash emissions po niya, may particles pa rin ho ba siya na nakakaano sa ating kalusugan? I mean, do the residents have to continue wearing their masks maski na wala na sila dyan sa 6-kilometer danger zone? Is it kumakalat ba more than 6 kilometers? Ano pa yung mga health precautions po na kailangan pong gawin po ng ating mga kababayan dyan po sa Negros? Okay, so again, tama po kayo. Depende kasi yan sa lakas ng hangin. So it may go beyond the 6-kilometer danger zone. So yung dark ash or volcanic ash ay
binubuo ito ng maliliit na pira-pirasong bato, mineral at saka volcanic glass. So kapag nalanghap ito, maaari itong magdulot ng iritasyon sa mata, ilong at lalamunan. So may mga respiratory conditions tulad ng asthma, maaari itong magpalala ng sintomas. Yeah. Kaya mahalaga pong magsuot po sila ng face mask. N95 if possible. Kung wala talaga, surgical mask will do. And kung, again, kung hindi talaga available yung dalawa, yung tela na binabasa, pwede yung pangtakip sa bibig at saka sa ilong. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.